purihin ang panahon. Okay, sige po. Tayo po ay magsisimula na sa ating pong pakikinig ng salita ng Diyos. Inyo nga muna pong kalapitin at kausapin nyo inyong katabi. Sabihin nyo po, kapatid, makikinig tayo ng salita ng Diyos. Huwag mo akong kakalipitin. Huwag mo akong aabalahin. Seryoso kung makikinig ng salita ng Diyos. Amen. Okay. Sa umaga pong ito ay ang aking pong ituturo sa inyo about the obedience is the secret of miracles and blessing. Ang pagsunod po sa instruction ng Diyos, ang pagsunod po sa kalooban ng Diyos ay ito po pala ay sikreto para maranasan po natin ang mga pagpapala at mga himala na po pwedeng gawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kahit hindi ko po kayo tanungin, ako po'y naniniwala na ang isang gustong-gusto nyo pong ma-experience sa inyong buhay ay yung tinatawag na blessing and miracles comes for our God. Alam niyo po mga kapatid, minsan po nakapokus lang tayo sa blessing. Saan po tayo nakapokus sa blessing? Gusto lang po natin minsan finances. Finances blessing. Financial blessing. Pero alam niyo po, iba't iba po ang uri ng mga pagpapala na po pwede po nating maranasan mula sa Diyos. Ano po yung una? Yung tinatawag na mentally blessing. Marami pong taong maraming pera pero magulo ang isip. Hindi makatulog. Balisa. Hindi ka totoong pinagpala sa harapan ng Diyos kahit marami kang pera pero ang isip mo hindi mo na alam minsan ang gagawin mo at bigat na bigat ka sa isipan. Pero maraming tao walang kayamanan pero ang isip punong-puno ng kapanatagan, kapayapaan, kagalakan. Yun po ang tunay na pinagpala sa harapan ng Diyos. Maraming tao nakapag-aral, nakaabot ng mataas na sekular, degree holder, pero laging punong-puno ng kalungkutan ang kanyang damdamin. Masasabi po ba natin na lubos yun na pinagpala? Hindi po. Kasi ang pangako ng Panginoon, naparito ako upang magbigay ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ang tunay pong pinagpala sa harapan ng Diyos, lagi pong may kapayapaan, may kagalakan, may kasiyahan, anuman ang kanyang sitwasyon sa buhay. Pero yung ikaw ay pinagpapala, well-blessed, ang ganda ng daloy ng finances mo, totoo po yan. Yan po isang malaking blessing. Pero dapat po kasabay na tayo pinagpapala sa ibang aspeto, finances, material, pero yung isip at damdamin po natin, dapat yan synchronize. Hindi po totoong pinagpala ang isang tao kahit ikaw ay nasa iyo ng lahat, pero wala ka ng kasiyahan sa buhay. At matatagpuan lamang po ang tunay na kasiyahan sa buhay, kailangan nating magsimula sa Diyos. It all starts with God. Merong isang taong nagsalita, nasa kanya ng lahat, karunungan, katanyagan, kayamanan, nasa kanya na po lahat. Iyan po'y si Haring Solomon. Dumating nga po sa point na wala nang po pwedeng makapagpaligaya kay Solomon kasi po, ano pa ang pwede mong irigalo sa kanya? Nasa kanya ang tone-toneladang ginto. Nasa kanya ang pinakamagandang palasyo na naipatayo niya. Nasa kanya ang pinakamagandang babae sa palat ng lupa sa panahon niya. Yung ginto sa kanya para na lang ordinary. Yung kanyang kayamanan, yung kanyang mga tauhan, hindi mabilang. Naubos ang kaligayahan ni Solomon. Kaya sabi ni Solomon sa Mga Ngaral, chapter 2, verse 25, naunawaan ko, naintindihan ko,
Hindi pala ang kayamanan, hindi pala ang babae, hindi pala ang mga kaharian, hindi pala ang magagandang mga hardin na pinatayo ko, hindi pala ang mga ginto ang tunay na makapagpapaligaya sa akin. Naunawaan ko, sabi ni Haring Solomon, kung wala ang Diyos sa buhay ko, walang kasiyahan ang sinuman. Mga kapatid, naalala ko yung sabi ni Jesus sa John 15 verse 5. Sabi ni Jesus, kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. So meaning to say, kapag dumating sa point ng buhay natin na kinain tayo ng mundo, kinain tayo ng kaabalahan, pero unti-unti yung mundong iyan, yung kaabalahan natin, ito pala'y naglalayo na sa atin sa Panginoon. Kaya sabi ng Lord, makamit man natin ang buong kayamanan ng sanlibutan. Pero kung yung ating kaluluwa, uhaw, gutom, at mapapahamak lang, ano ang mapapala mo sa iyong kayamanan na matinding pinagpaguran at inipon sa mundong ito? It is nothing. Kaya alam niyo po mga kapatid, maging masipag tayo, mangarap tayo, pero sa lahat ng kasipagan at pangarap natin, lagi nating isasama sa ating pangarap ang ating Panginoon Diyos. At doon, sa mga pangarap natin, laging kasama ang Diyos. Yun ang tunay na makapagbibigay ng kapanatagan, kapayapaan at kagalakan sa ating puso at isipan. At yun ang tunay na pinagpala at tagumpay sa ibabaw ng lupa. Kaya mga kapatid, ibinubukas ko lang po ngayon ang inyong mga kaisipan sapagkat yung topic natin about obedience is the secret of blessing and miracles. Dapat po alam natin kagad yung motive natin, yung purpose natin, kung bakit natin gustong magkaroon ng himala at pagpapala sa ating buhay. Sapagkat para pa rin higit sa lahat sa Diyos na ating nakilala. Okay? Ang ating pong main text, Awit 128 verse 4, ang sinumang kung si Yahweh buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Ang main word po dyan, para maranasan po natin yung pangako ng Diyos na pauunlarin tayo, pagpapalain tayo, gagawa ng himala ang Diyos sa buhay natin. Ang keyword po dyan, yung word na susundin ang Diyos. Maraming tao gusto ng himala. Maraming tao gusto ng pagpapala. Maraming tao gustong paunlarin ang kanyang buhay. Pero hindi niya po nakita yung secret word doon sa Psalm 128 verse 4. Kung si Yahweh, kung ang Panginoon Diyos, sabi po dyan, hindi basta po susundin eh. Ano po sabi? Obey with whole-hearted heart. Buong puso. Ayaw kasi po ng Diyos na meminosin natin siya. Ayaw po ng Diyos na susunod po tayo pero mayroon pong boundaries, mayroon pong limitation. Lord, ito susunod ako sa iyo, pero 30% lang gagawin ko to, yung gusto mo. Susunod ako, Lord, sa iyo, pero medya ko lang. Ang sabi po ng Lord, ang sino man na kung si Yahweh buong pusong susundin. Kapag nakakita siya ng isang anak niya, ng isang lingkod niya, na buong pusong sumusunod, without limitation, buong buo ang pagsunod, ang pangako ng Lord, prosperous life,
ibe-bless ka ng Panginoon. Pag sinabi ng Diyos, itaga mo sa bato, 101% kapag nangako ang Diyos, tutuparin niya yun. Pero pag ako po nangako, kahit pastorin niyo ako, huwag niyong aasahan. Kasi sasablay yun. Tao lang ako. May kahinaan. Pero si Lord, kapag nangako, panghawakan mo. Gawin mo lang kung ano pinapagawa niya. Pasarin niyo po si Lord. Lagi po siyang mayroong pinagagawa sa atin. At kapag ginawa po natin yun ng buong puso, may katapatan, ang kasunod nun, favor. Ang kasunod nun, rewarding. Iba po matuwa ang Diyos kapag siya'y nakakita ng tapat na sumusunod sa Kanyang kalooban. Kalabitin niyo po yung katabi niyo. Sabihin niyo po, kapatid. Kausapin niyo po, eye to eye, kapatid. Buong puso ka nang sumunod kay Lord. Sabihin niyo sa kabila, ikaw din. Amen? Papasok na po tayo sa last quarter ng 2023. Gusto ko po, bago matapos ang taong ito ng 2023, dumaloy sa inyo ang pangako ng Diyos sa awit 128 verse 4. Pero merong keyword, yung pagsunod ng buong puso sa Panginoon. Nung nagdeklara po tayo ng the year 2023 sa year of favor, lahat po ng lumakad doon sa deklarasyon po natin pagpasok ng 2023, nakaranas po ng pabor mula sa Diyos. Ngayon po, dideklara natin bago matapos ang taong ito, papasok tayo next month, October, last quarter of year 2023. Huwag kayong papayag na yung pangako ng Diyos, hindi ninyo mararanasan. Amen? Madaling kausap ang Diyos. Hindi po mahirap. Pero dapat lang po, kung ano yung kanyang instruction, sunod lang po tayo ng may kagalakan, may katapatan, buong puso. At kung ano yung pangako niya, gagawin niya yon sa bawat isang tapat na sumusunod sa Kanya ng may kagalakan. Uulitin ko, hindi lang finances, pinansyal ang blessing. Yung maging payapa ka lang, maging masaya lang ang iyong damdamin, yung lagi lang pagising mo sa umaga, laging parang may kulay ang umaga mo, yung pangkaraniwan lang ang buhay mo pero lagi pong ikaw ay masaya, laging inspirado ka. Alam niyo po kapatid, daig mo pa ang isang bilyonaryo kapag ganyan na po ang dumating sa buhay natin. Bakit po? Kasi sabi nga ng Bible, habang lumalaki ang kayamanan ng isang tao, dumadami ang kanyang intindihin sa buhay. Pero yung isang taong simple lang ang buhay, pero tapat na sumusunod, nagpapasalamat, at naglilingkod sa Diyos, yan yung taong laging panatag, laging payapa, walang pangamba, walang takot, at mayroong kagalakan at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Tingnan niyo po yung mayayaman kapag nabawasan po yung kanilang savings. Kapag nauubos yung savings nila sa bangko, alam niyo po, hindi na po mapagkatulog yan. Takot na po sila. Bakit? Kasi ang basihan po ng kanilang seguridad at kasiyahan at kapayapaan sa isip at damdamin, yung pong savings account nila sa bangko. Alam niyo po, hindi niyo po ako makikitang magturo dito every Sunday na ganito po akong magturo ko, ako po'y walang kapayapaan. Tatapusin ko lang po ang message ko within 20 minutes kapag ako po ay walang kasiyahan. 25 minutes, kaya ko po tapusin ang mensahe ko. Kasi po, dry ako. Napipilitan lang ako. Pero pag nakikita niyo po na kung magturo ako ay halos lumalagpas at nagkakat pa po ako dahil sobra ako sa oras.
Inspired po ako noon. Punong-puno po ako ng pag-asa at kagalakan noon. Kahit wala akong maipagmamalaki, bakit? Tapat ang Diyos na pinaglilingkuran ko. Naniniwala ako na siya ang patuloy na mag-iingat, magpo-protect, magpo-provide sa aking buhay. Hindi ako nakabatay sa aking savings account. Nakabatay ako sa Diyos kong pinaglilingkuran. Kaya mga kapatid, ang sarap na kapag ang pinaghuhugutan mo ng pag-asa, pagtitiwala, kagalakan ay ang Diyos na nangako na hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kaya mga kapatid, uulitin ko, ang pagsunod ang sikreto ng mga himala at pagpapala na po pwede nating maranasan sa buhay. Okay, bibigyan ko po kayo ng 3 example sa umaga pong ito. First, Apostle Peter. Si Apostol Peter po ay isang pangkaraniwang mangingisda. According sa mga Bible scholar, hindi nakapag-aral. Hindi nakapag-aral ng sekular. Masasabi po nating no read, no write. Si Apostol Peter. At ang kanya pong main source of income na kanyang ipinambubuhay sa kanyang pamilya ay yung pamamalakaya ng isda. Araw-araw. Nag-uumpisa po yan sa gabi, paglalim ng gabi hanggang umaga. Sapagkat ang isda po ay mas lumulutang ang isda papataas sa tubig mula sa ilalim ng dagat kapag malamig, hindi mainit po ang tubig. Kaya kung mangisda po ang mga fishermen ay kapag gabi, malamig para mas marami silang mahuli. Dumating po sa buhay ni Peter, magdamag silang ng huli. May mga kasama po siya, grupo sila. Magdamag silang ng huli. According sa Luke chapter 5, wala silang nahuli kahit isa. Gaano po kasakit yon na naghanap buhay ka. Hindi ka na kumita, nalugi ka pa. Ang sakit po nun. Tapos, wala na pong huli, napuyat, napagod, ang pinakamasakit, uuwi ka sa bahay, umaasa yung asawa mo na yung dala mong isda ay ititinda ng asawa mo para pambili nyo ng mga necessity at yung iba ay ipangluluto para kainin nyo't ulam na personal. Ang masakit, ala siyang dala kahit isang tilis, isang tawilis, ala po. Gaano kasakit sa sitwasyon ni Peter that time bilang head of the family na naiisip na kagad niya yung mga anak niya. Naiisip na niya kagad yung asawa niya. Na kapag dumating sa bahay, umaasa na meron siyang dalang isda para maging pera at para maiulam nila. Pero wala po eh. Wala. Gaano kasakit po yun? Sa isang padre de pamilya. Yan po ang sitwasyon ni Peter that time. Nililinis na po nila yung lambat. Yung bangka po, naisampa na po sa dalampasigan. At hinuhugasan na lang po yung lambat. Nandun po si Jesus na padaan. Sinusundan po ng napakaraming tao sapagkat nabantog, nabalita ang ating Panginoon sa kanyang mga ginagawang himala, sa kanyang kakaibang pangangaral, nakakaiba sa pangangaral po ng mga Pharisees, ng mga eskriba that time. Sa dami po ng tao, kailangan po ni Jesus na makapwesto po sa isang elevate na lugar para mas mapakinggan ang ating Panginoon ng mga tao doon sa bandang dulo. Ang ginawa po ng ating Panginoon, ganito. Nakita niya po si Peter,
At ang mga kasama, kinausap po ng ating Panginoon. Sabi po ni Jesus, ng ating Panginoong Jesus kay Peter, po pwede bang mahiram ko yung bangka mo? Tutuntungan ko lang. At baka pwede na rin, pakitulak nyo sa bandang gitna ng lawa. At gagawin kong tuntungan habang ako ay magtuturo sa maraming taong ito. Kung kayo po si Peter, that time, kayo po ang lumagay sa katayuan ni Peter. Pagod, puyat, disappointed dahil walang huli. Iniisip niya ang anak niya at asawa niya. Pag uwi niya, tsak, problema to. Pagod, puyat, na-disappoint, nawala ng pag-asa. Tapos pauwi ka na, uutusan ka pa na pakitulak yung sarili mong bangka sapagkat tutungtungan ng ating Panginoon para mangaral. Tanungin ko kayo mga kapatid, kung kayo po si Peter, sa tingin nyo susunod kayo kay Jesus? Sige po, yung totohanan po, yung talagang tapat na sagot. Susunod kayo kay Jesus? Yun, may sumagot, hindi po. Bakit? Kasi, wala ka sa wisyo eh. Mentally, emotionally, physically, wala ka sa ayos eh. Puyat, pagod, walang huli. Iniisip mo pa yung pamilya mo, problema to, away to. Iniisip mo yung anak mo, gutom, walang kakainin. Tapos, hihiramin yung bangka mo, hindi ka susunod eh. Kasi baka masagot mo pa ng pabalang ang Panginoon. Pero tingnan niyo mga kapatid, ito yung sikreto na kahit wala ka sa maayos sa sitwasyon ng iyong buhay, kahit ang laki ng problema mo, meron kang kinakarap na matinding pagsubok, problema, struggle sa iyong buhay. Wala ka sa kondisyon. Puyat ka, wala kang tulog, pagod ka. Pero ang sikreto, wag nating gawin dahilan sa harapan ng Diyos kapag meron siyang ipinapagawa at instruction sa iyo at sa akin. Wag nating magiging dahilan na exempted. Lord, pagod ako ngayon, may problema ako, saka na lang. Wag po. Obedience is the secret of miracles and blessing. Alam niyo po si Peter nung marinig yon, kahit grabe yung kanyang sitwasyon, sige po, tutulak ko po. Sumakay na po kayo. Sumakay na po kayo at itutulak po namin. Nung maitulak ni Peter, alam niyo po, hindi niya po ibinili na, ay mga kaibigan, pag natapos na mangaral si Jesus, kayo na lang ang magbalik sa dalampasigan ng bangka ko, uuwi na ako. Puyat ako gusto ko nang mamahinga. Kayo na lang ang magbalik. Hindi po Nung nagsimula na magturo ang ating Panginoon, maaaring umupo siya sa dalampasigan ng lawa. At kahit puyat, kahit pagod, kahit antindi ng iniisip na problema sa kanyang pamilya, pero seryoso nakinig sa pangangaral ng ating Panginoon. Nung pagkatapos ng pagtuturo ng ating Panginoon, sabi ng Panginoong Hesus, especially mentioned, ang daming nakikinig, ang daming tao na gusto makalapit sa Panginoon, ang daming taong gusto na makatanggap ng himala at favor kay Jesus. Pero pagkatapos na magturo ng Panginoon, Peter, halika.
Lapit si Peter. Muli kayong pumulaot sa lawa. Ihagis nyo ang inyong lambat. At muli kayong mangisda. Ang sagot ni Peter, Guro, magdamag kaming ng huli, pero wala kami naging huli. Sige po, pero dahil sinabi po ninyo, susunod ako. Nakita niyo po? Yung keyword, may instruction ang Panginoon kay Peter. Sabi ni Peter, dahil sinabi ninyo, susunod ako. Nung sumunod si Peter, inihagis yung lambat sa lawa. Hindi pa halos sumasayad sa tubig. Nagtatalunan yung mga isda sa lambat. Sabay-sabay po yun, hindi isa-isa. Sabay-sabay na nagtatalunan yung mga isda sa lambat. At nung maramdaman po ni Peter na sumayad na papailalim yung kanyang lambat, halos hinihila siya nung lambat. Bakit po? Dahil ang sabi po, halos magkakapunit, halos masira, halos mapunit yung lambat. Bakit po? Sapagkat napakaraming isda na pumaloob doon sa lambat ni Peter. May himala po bang nangyari? Meron po bang himala? Meron. Meron po bang pagpapala? Meron. Bakit po nangyari yon? Sumunod si Peter. Sinungaling ba ang Diyos? Hindi. Pangako ng Diyos yon. Kung kayo'y buong puso na susunod sa utos ni Yahweh, pasasaganain ko kayo, pagpapalain ko kayo. Naranasan po ni Peter yon, mga kapatid. Kaya po naranasan ni Peter ang himala at pagpapala nang dahil sa kaniyang pagsunod without complaint. Hindi niya po ikinumplain na siya'y puyat, pagod, may problema, wala sa wisyo, masakit ang ulo, hindi alam ang gagawin. Hindi niya po yun ikinumplain sa Panginoon. Basta kung ano yung sinasabi at instruction ng Panginoon, sunod lang siya ng sunod. Nakita yun ng Panginoon sa kanya. Doon pa lang po sa bangka na hiniram sa kanya, pinahiram niya. Mga kapatid, anumang meron tayo, at anuman ang ipagkakatiwala pa sa atin ng Panginoon, huwag po natin panghihinayangan na lahat ng mga bagay na meron tayo, even yung ating buhay, yung ating talino at galing, abilidad, ipahiram natin sa Panginoon. At kapag nakita ng Diyos yung ating tapat na pagsunod, like Peter, mamamangha ka, magugulat ka sa gagawin ng Panginoon sa iyo at sa akin. Kalapitin nyo nga pa yun yung katabing mga kapatid. Kalapitin nyo. Tingnan nyo po ng eye to eye. Sabihin nyo po, kapatid, umpisahan mo ng sumunod. May himala at merong pabor at pagpapala na nakalaan sa bawat isang tapat na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Apostle Peter obeyed the command of the Lord Jesus Christ. Sumunod siya sa utos ng ating Panginoon. Kahit ang dami niyang pinagdadaanan, ang dami niyang struggle, ang dami niyang problema, pagod, puyat. Pero sa kabila ng lahat, sumunod lang siya
sa instruction at utos ng Panginoon. Ako po, napakadami ko na pong struggle, problems, trials na pinagdaanan. Pero, but thank God, ang isang ginawa ko lang po, kahit mahirap, kahit parang dumadaan ka sa unos, bagyo, dilubyo, kawalan, parang sa panahon ngayon, parang gusto ko na pong magtanong sa Lord sa paglilingkod ko. Pero, isa ko lang din pong ginawa, sunod lang ako ng sunod sa Panginoon. Sunod lang po ako ng sunod sa Panginoon. At hindi po nabaliwala yung pagsunod ko. Ang isang himala at pagpapala na nararanasan ko po ngayon, meron po akong kapayapaan sa isip at damdamin. Wala man akong yaman sa ngayon na literal at pinansyal, pero may yaman ako sa puso at isip ko na hindi maaagaw ni numan. Yung inspirasyon, kapayapa at kagalakan na nagmumula sa Panginoon. Ako'y naniniwala, kasunod na yung mga pagpapalang literal kapag tapat kang nagpapatuloy na sumusunod sa ating Panginoon. Sabi ng Luke chapter 5, verse 4 to 6, pagkatapos niyang magsalita ay sinabi kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Verse 6, gayon niya ang ginawa nila at sa dami na kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Palakpakan natin ang Panginoon. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Kung ano yung pangako niya, tutuparin niya yon higit pa sa ating inaasahan. Praise God. Glory to God. Hallelujah. Prophet Elisha. Si Prophet Elisha po ay isang propeta ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Isang araw po ay mayroong lumapit sa kanya na isang babaeng balong. Sabi po ng babaeng balong ito, lingkod ng Diyos, ang asawa ko po na lingkod ng Diyos ay namatay. At mula po nung namamatay ang lingkod ng Diyos na aking asawa, tapat po siyang naglingkod sa Diyos nung siya nabubuhay pa. Kaya lang po nung mamatay siya, meron kaming mga utang. At sinisingil na po kami ng aming mga pinagkakautangan. At yung isa nga po na pinagkakautangan namin, gusto na pong kunin yung aking mga anak para gawing alipin bilang kabayaran ng aming utang. Sabi po ng lingkod ng Diyos, si Prophet Elisha, ano ang maitutulong ko sa iyo? Ano ngayon ang meron ka? Sabi po ni Prophet Elisha, ano ngayon ang meron ka? Wala po, sabi ng babae. Wala po kaming ari-arian. Wala po natira sa aming kabuhayan. Maliban lang po sa isang boteng langis. The command of servant of God to the widow woman. Nagbigay ng utos ang lingkod ng Diyos na si Prophet Elisha sa babaeng balo na baon sa utang. Alam niyo po, ang isa po sa mahirap maranasan, baka po yung iba sa inyo ay hindi pa po nararanasan yung magkautang. Lalo po yung mga tseke,
na nag-issue ka ng cheque, hindi mo napondohan, tatawagan ka ng bangko, uusok ang cellphone mo, tatawagan ka ng inisyuhan mo, grabe po yun. Meron kang mga loan na hindi ka naging updated sa paghuhulog monthly. Merong mga maniningil na hindi mo na nababayaran. Meron kang mga inutang na personal na hindi mo nabayaran dahil ikaw ay nagipit na lugi. Pag nagsabay-sabay po yun na ikaw ay sinisingil, meron po doon, lalo yung mga lending, mga bangko, papadala ka po niya ng demand letter. Kapag ikaw ay hindi sanay sa mga ganyan, mababasa mo palang demand letter, ninervyusin ka na po, kakabahan ka na. Merong mga maniningil na napakadulupit, na kahit hindi mo mabayaran, pero sagad sa buto yung mga sasabihin sa'yo. Na hindi mo kayang kalimutan sa tanang buhay mo kahit nakabayad ka na, pero yung mga sinabi sa'yo ng panahon na ikay sinisingil, tumago sa buto mo. Na below the belt, na parang binayaran yung kaluluwa mo. Yung sinasabi ko pong ito sa inyo, kapag ito po'y naranasan nyo po, baka mawindang ka, baka mawala ka na sa align sa buhay, baka makaisip ka na po ng masama. Yan po ang naranasan ng babaeng balo. May anak siya pero hindi niya pwedeng kunan ng lakas. Masarap pa kung may asawa ka. Pag-uusapan nyo, magpapalakasan kayo. Kaya masarap po yung may asawa eh. Kasi pag nanghihina yung isa, ang magpapalakas yung isa. Kapag nanghihina yung babae, ang magpapalakas yung lalaki. Kapag nanghihina yung lalaki, ang magpapalakas yung babae o yung lalaki. Yan pong itinuturo ko po sa isang payo ko publicly kapag nagkakasal ako. Kaya mahalaga yung dalawa. Pag umaandap yung isa, may magsisindi. Kapag umaandap yung isa magsisindi. Ang masakit, hindi marunong magpalakas yung kapartner mo. Mga kapatid, ang tungkulin na mag-asawa, kapag nanghihina yung lalaki, dapat ini-inspired ng babae. Kapag nanghihina yung babae, dapat ini-inspired ng lalaki. Give and take ang mag-asawa. Yan po ang tungkulin ng mag-asawa sa hirap at ginhawa. Balik tayo sa topic. Ganyan po ang sitwasyon ng babaeng balo. Natutuliro na. Sobrang struggle na. Hopeless na. Baon sa utang. Pag ikaw taong baon sa utang, wala ka ng asset. Wala ka ng ari-arian. Kasama po ng pati kaibigan mo mawawala. Pupunta ka ng bahay sa kaibigan mo, nandun ka pa lang sa tarangkahan, pagtataguan ka na. Kasi ang tingin sa'yo, mangungutang ka. But pag marami kang pera, para kang mabangong bulaklak na napakaraming bubuyog na umaali-aligid kasi marami kang pera. Ganyan po ang mundo. Pag wala ka na, pera ka na. Pero pag marami kang pagpapala at blessing, para kang magnet, ang dami nakapaligid sa iyo. May tagapayong pa sa iyo, may tagamasahe pa sa iyo. Bakit? Ang dami mong blessing eh. Pwede ka magbigay. Ganun po ang mundo. Ang babaeng balo, kawawa, parang busabos, parang basura. May 2 anak, di na po niya alam ang gagawin niya. Pero napakaganda, tumama yung kanyang desisyon. Nagpunta siya sa lingkod ng Diyos. Nagtanong siya. Humingi siya ng konsulta, humingi siya ng payo. Kung ano yung maganda niyang gawin. At napakabuti ng Diyos sa lingkod ng Diyos sa si Prophet Elisha. Ano maitutulong ko sa iyo? Ang galing nung ginawang tulong ni Prophet Elisha. Ano ang meron ka? Wala pong nilabas ang lingkod ng Diyos kasi wala naman siyang ilalabas. With wisdom, ano ang meron ka? With faith, ano ang meron ka? Isang boting langis po. Ganito, sabi ng lingkod ng Diyos, na kinakasihan ng Panginoon. Pumunta ka sa mga kapitbahay mo. Lahat ng kakilala mo, puntahan mo.
Lahat ng mga basyong bote, manghingi ka. Manghiram ka ng mga basyong bote. Hingin mo lahat sa kanila yon. At kapag nakaipon ka na ng mga basyong bote na nahingi mo ninyong mag-iina, magkulong kayo sa bahay. Pag nasa loob na kayo ng bahay, yung isang boteng langis mo na yan, diyan dadaloy ang pagpapala at himala ng Diyos sa buhay mo. Ano sabi ng babae? Hindi po sinabi ng babae na, lingkod ng Diyos, binibihiro mo naman ako eh. Hindi ako nakikipagbiruan sa iyo. Ang laki ng problema ko. Hindi po ganun eh. Right on the spot, kung ano yung utos ng lingkod ng Diyos na si Prophet Elisha, sinunod ni babaeng balo. Kaya mga kapatid, ang isang tunay na lingkod ng Diyos sa sinasamahan ng Diyos, kung ano yung kanyang instruction at utos, at ito'y galing sa Diyos, kapag sinunod mo yan, may mangyayaring himala sa buhay ng bawat isang sumunod. Tingnan niyo po ang sabi po ng Bible. 2 King chapter 4 verse 1 to 7. Minsan ang asawa ng isa sa mga propeta ay lumapit kay Eliseo. Sinabi niya, hindi po kaila sa inyo ng asawa ko'y nabuhay ng may takot kay Yahweh hanggang sa mamatay. Ngayon po, ang dalawa kong anak na lalaki ay ibig alilain ng isa sa mga pinagkakautangan namin. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Tanong ni Eliseo. Ano ba ang natitira mo pang ari-arian? Wala po maliban sa isang boteng langis, sagot niya. Verse 3, sinabi ni Eliseo, libutin mo ang iyong mga kapitbahay, manghiram ka ng basyong sisidlan ng langis hanggat mayroon kang mahihiram. Pagkatapos magkulong kayong mag-iina sa inyong bahay at lahat ng sisidlang nahiram mo'y punuin mo ng langis mula sa isang bote. Di po kapanipaniwala yon. Pero sinabi ng lingkod ng Diyos, pinaniwalaan ng babae. Verse 5, gayon niya ang kanyang ginawa. Pagdating ng bahay, nagkulong silang mag-iina at isa-isang nilagyan ng langis ang mga sisidlan, iniaabot ng kanyang mga anak. Verse 6, hindi alam ng ina na puno na ang lahat, kaya sinabi niya, abutan pa ninyo ako. Puno na pong lahat, sagot ng kanyang mga anak, at tumigil na ang tulo ng langis. Ang instruction sa kanya ng lingkod ng Diyos, hanggang may mahihiram ka, huwag kang hihinto, manghiram ka, manghingi ka ng mga basyong bote. Kaya kung pag-aaralan po natin doon, na-satisfied na po siya. Maaring isang sakong basyo na po yun o 2 sakong basyong bote. Pero parang inisip niya, okay na ito, tama na ito. Pero ang instruction ng lingkod ng Diyos, hanggang may mahihiram ka, huwag kang lulubay, manghiram ka ng basyong bote, sapagkat lahat ng mahihiram mong basyo, pupunuin yan ng isang boteng mayroon ka. Kaya sabi po niya, abutan niyo pa ako. Sabi ng mga anak niya, wala na pong basyo. O nung ubos na po yung basyo, automatic, huminto ang tulo ng langis sa isang bote po na meron siya. Can you imagine isang bote? Pinuno lahat yung mga basyo. Saan ang gagaling yun? Hindi na uubos. Lahat po pinuno. Bakit? Tapat ang Diyos. Kapag natuto tayong sumunod ng tapat sa Diyos, may himala at pagpapala na mararanasan ka, mararanasan ako mula sa ating Panginoon.
Kaya mga kapatid, nung napuno pong lahat yung basyo, ito po yung nakita ko po katakian sa babae. Puno ng lahat. Alam niyo po, bumalik siya sa lingkod ng Diyos. Napakagandang karakter. May himala na, may blessing na. Muli siyang bumalik sa lingkod ng Diyos para muling makinig kung ano yung second instruction ng lingkod ng Diyos na si Prophet Elijah sa kanya. Ano po sabi sa verse 7? Pumunta siya kay Eliseo at isinalaysay ang nangyari. Sinabi nito sa babae, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang. Ang matitira ay gamitin niyong mag-iina. Yun po ang ginawa ng babaeng bala. Ibinenta ang langis. Yung pinagbilhan, binayaran lahat ng utang. Yung natira, ginawa pong kabuhayan, ginawang puhunan sa negosyo. Sabi mo sa kapatid mo, kapatid, alapin mo, kapatid, yung matitira, ipuhunan mo. Huwag mong isugal. Amen? Kasi pag ipinuhunan mo yan, galing kay Lord, at tapat kang sumusunod sa Lord, may sipag, may tiyaga, magmumultiply yan. Amen? Ako po sa analysis ko, yumaman yung babae. Alala lang pong kasunod na kwento, pero sa akin pong pag-aaral, marunong pong makinig yung babae. Marunong pong sumunod Hindi siya nagdidesisyon sa kanyang sariling hakbang. Nung pinagpala na siya, napakarami na niyang langis, muli siyang bumalik sa lingkod ng Diyos na unang nagbigay ng instruction sa kanya at sa pangalawang attempt, ang gusto niyang malaman, ano ang gagawin ko dito? Ang ganda ng payo ng lingkod ng Diyos. Ibenta mong lahat yan, yung pagbibilhan mo, unahin mong bayaran ng mga utang, may matitira dyan, gamitin ninyo. Mga kapatid, pag meron tayong blessing, gamitin nyo. Ipuhunan nyo. Magnegosyo kayo. Magsipag kayo. Hindi po pwedeng hindi dadaloy ang pagpapala sa buhay mo. Amen? Praise God. Hallelujah. Kaya mga kapatid, yan ang ikalawang example. Sumunod. May himala. May pagpapala. Si Peter, sumunod. May himala. May pagpapala. Grabe po mga kapatid. Kaya po, kapag ito po hindi nyo pa po nahakpangan, bago matapos ang year 2023, hindi nyo naintindihan ang inyong napakinggan. Amen. Gusto ko po ito kaya ko po ito ngayon dinidikdik kasi gusto ko po kayong aking po mga anak sa pananampalataya dito po sa lugar ng Malipangpang, lalawigan ng Bulacan, lahat po kayo ay magiging multi-millionaire. Amen. Bakit? Kasi ipagtatayo natin si Lord ng isang mega church. Amen! Woo! Hallelujah! Dadaloy po ang pagpapala sa buhay ng bawat isa po sa atin. Pumalakpak nga po naniniwala. Ang susi po, talagang sipag, tiyaga, katapatan, di po pwedeng hindi tayo pagpalain ng Diyos. Last point, King Jehoshaphat. Si King Jehoshaphat po ay naging hari ng bansang Israel that time. Dumating po sa point ng buhay ni King Jehoshaphat na marami pong naiinggit na mga hari sa kanyang paligid. Kaya talaga po yung inggit talaga ay napakahirap. Kapag ikaw ay pinagpapala na, kapag ikaw ay nagiging tanyag na, marami nang naiinggit sa paligid mo at ang gusto nila pabagsakin ka. Yan po ang nangyari po kay King Jehoshaphat. Sobra na pong napakaganda ng kanyang ginagawa, nararanasan sa paghahari po sa Juda, sa Jerusalem. Talagang ibinibless siya. Pero yung pong mga lahi na mga Edomita, Amonita, at Moabita,
Ito po yung mga lahi mula sa mga Muslim. Ito po yung nanggaling sa anak ni Abraham sa kanyang alipin, kay Ismael. Ang lahi po ng Muslim country, lahat po ng Muslim country, yan po'y lahi. Lahi po yan sa anak ni Abraham sa kanyang alipin. At yung pong alipin ni Abraham kasi, pumayag po si Sarah na ito po'y sipingan sapagkat baog nga po si Sarah, hindi sila magkaanak. Kaya sa kagustuhang magkaanak nila, yung aliping babae nila ni Sarah at ni Abraham ay sinipingan po ni Abraham at nagkaroon po ng bunga. Yung po si Ismael. At nung natupad na po yung pangako ng Diyos, ikwento ko lang po sa inyo na si Abraham ay magkakaroon ng anak at dito magsisimula ang lahi ng Israel, ng bayan ng Diyos. Ito nga po si Isaac. Kaya nung si Isaac po ay lumalaki na, nagseselos po ngayon si Sarah na asawa ni Abraham sapagkat may kahati pa sa pagtingin ng simpatya kay Abraham ang kanyang anak. Kaya sabi ni Sarah, palayasin mo yung anak mo na yan. Palayasin mo sila, yung mag-ina na yan. At gusto ko lang, yung anak mo si Isaac ang narito sa atin. Sumunod po si Abraham na masakit sa kalooban niya. Pero bago po yun gawin ni Abraham, ipinatong ni Abraham ang kamay niya sa kanyang anak na si Ismael. Binasbasan niya po yung anak niya, ipinagpray niya. Ito po ang panalangin po ni Abraham. Anak, pumayo ka, patnubayan ka ng Diyos, at ang magiging lahi mo ay pagpapalain ng Diyos. Kaya po nangyari yun, yung basbas ni Abraham. Kaya makikita niyo po, ang isa sa pinakamayayaman na lahi sa ating mundo ay ang Arab nation. Sobrang pinagpala ang Saudi Arabia, ang Dubai, ang Iraq. Bakit po? Iyan po ay galing sa lahi ni Abraham, sa lahi ni Ismael. Kaya sobra silang pinagpala sapagkat natupad yung basbas ng lingkod ng Diyos na si Abraham. Take note mga kapatid, napakahalaga ang basbas ng isang ama, ng isang lingkod ng Diyos. Sapagkat kung ano ang ibabasbas ng isang lingkod ng Diyos sa bawat isa, tinutugon yun ng Diyos. Pero kapag napighati ang lingkod ng Diyos at umiyak at lumuha dahil punong-puno ng kalungkutan, kapag naglabas siya ng mga negative declaration, nangyayari po yun. Si Elisha, 3 taon at kalahati, sabi niya hindi uulan. Nangyari po yun, tinugon ng Diyos. Nagalit si Elisha kay Haring Akab na lagi siyang gustong ipapatay, lagi siyang inaaway. Kaya sabi ng lingkod ng Diyos, 3 taon mahigit, hindi uulan, hindi po pumatak ang ulan kahit isang patak. Yung sinabi ng lingkod ng Diyos, pinakinggan ng Diyos. Kaya mga kapatid, napakahalaga po ng bawat isang lingkod ng Diyos ay matutupo tayo na makinig sapagkat kung ano yung kanilang dinideklara, pinakikinggan ng Diyos. Itong si King Jehoshaphat, nabalitaan niyang pagtutulong-tulungan siya ng 3 kaharian. Ang mga Moabita, Edomita, at Amonita. Very powerful po yan, matatapang na mga lahi. Nagsanib puwersa para po lusubin, para po patayin, para po kunin, para po i-take over ang lupain ng Juda, ang lupain ng Jerusalem o ng Israel. Sobra pong nabalisa, sobra pong natakot si King Jehoshaphat nung mabalitaan po niya na nagsanib puwersa na yung 3 makapangyarihang mga lahi.
Ninervyos po siya, nabalisa po siya. Pero ang kagandahan po kay King Jehoshaphat, sa panahon po siya ay natatakot, nangangamba, nangangatog sa nerbiyos, kung papaano niyang haharapin ang pakikipagdigma sa tatlong makapangyarihang lahing ito. Nagpatawag po siya ng isang grand prayer and fasting. Nagpatawag po siya. Papuntahin niyo rito ang lahat ng mga mamamayan ng Juda at ng Jerusalem. Tayo ay magkakaroon ng isang pananalangin, pag-aayuno sa ating Diyos na si Yahweh. Lahat po ng mamamayan ng Juda at ng Jerusalem tumugon sa panawagan ni King Jehoshaphat. Lahat sila po ay nagpatira pa. Lahat po sila ay nag-prayer and fasting. Hindi kumain. Nakapokus lang po sa pagsisisi, sa paghingi ng tawad at paghingi ng tulong sa Diyos. Sa panahon na si King Jehoshaphat ay talagang hindi na alam ang gagawin, nangangatog sa takot. At pagdaka po sa kanilang pananalangin, sa kanilang pag-aayuno, gumalaw po ang Diyos. Judicial instruction to the King Jehoshaphat. 2 Chronicles chapter 20 verse 30 to 17, lahat ng lalaki sa Juda kasama ng kanilang mga asawa at anak ay dumulog kay Yahweh. Ang espiritu nito'y bumaba kay Hasaliel, na anak ni Zacarias, siya'y apo ni Benaya, na anak ni Jeiel, na apo naman ni Matanyas, isa sa mga Levitang anak ni Asaph. Si Hasaliel ay galing sa lahi ng mga saserdote. At dito po, bumaba ang espiritu ng Diyos kay Hasaliel habang sila po ay marugdog na sama-samang nananalangin. At ang sabi po sa verse 15, sinabi niya, makinig kayo, Haring Jehoshaphat, gayon din kayong mga taga-Juda at Jerusalem. Ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh, huwag ninyong sirain ang inyong loob. Huwag kayong matakot dahil sa makapal na kaaway. Ito'y ipakikipaglaban niya para sa inyo. Nangusap ang Diyos sa pamamagitan ni Hasaliel. Bumaba ang Espiritu ng Diyos sa kanya at siya po ay nag-pronounce, nagdeklara na sinasabi niyang, huwag kayong matakot, Haring Jehoshaphat. Huwag kayong masisiraan ng loob. Dahil sa makapal na kaaway, ito'y ipakikipaglaban niya para sa inyo. Harapin niyo sila bukas sapagkat aahon sila sa Sis. Matagpuan nila sila sa may duluhan ng lambak, sa silangan ng ilang ng Jeruel. Hindi na kayo kailangan lumaban, manatili na lamang kayo sa inyong pwesto at maghintay. Makikita ninyo ang gagawing pagliligtas sa inyo ni Yahweh sapagkat siya ang kakampi ninyo, kaya hindi kayo dapat matakot at masiraan ng loob. Harapin ninyo siya bukas sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo. Yung po ang instruction ng Diyos. Ginamit siya si Hasaliel na isang lahi ng mga saserdote. At sabi po doon, sa verse 18 to 19, yumuko si Jehoshaphat ang buong Juda at ang mga mamamayan ng Jerusalem at ay nagpatira pa at sumamba kay Yahweh. Tumayo naman ang mga Levita sa angkan ni Koat at Kore at malakas na nagpuri kay Yahweh ang Diyos ng Israel. Pagkarinig ni Jehoshaphat na sinabi ni Hasaliel, bumaba ang Espiritu sa kanya, sabay yuko si Jehoshaphat, nagpatira pa at sumamba sa Diyos sapagkat meron siyang na-receive na instruction mula sa Diyos. Ginamit si Jahaziel na isang lalaki mula sa lipi ng mga saserdote, mula sa lipi ng mga lingkod ng Diyos. At yung mga Levita, sabay-sabay na tumayo at sila ay nagpuri ng malakas sa Diyos. Sa kabila na meron silang kakaharapin na matinding laban, lulusubin sila ng milyong-milyong mga sundalo mula sa tatlong lahi. Pero ang ginawa nung mga anak ng Diyos na mga Israelita, nanalangin, sumamba at nagpuri
sa Diyos. Sumunod sa instruction ng Panginoon. Sabi doon, sa verse 20, kinabukasan, maga silang lumabas, patungo sa Nantekoa, ngunit bago umalis, sinabi sa ni Josaphat, makinig kayo mga taga-Juda at Jerusalem, manalig kayo kay Yahweh na inyong Diyos, at magiging matatag kayo, magtiwala kayo sa kanyang mga propeta, at kayo'y magtatagumpay. Matapos niyang paalahan ng mga tao, pumili siya ng mga mang-aawit, mga magpupuri kay Yahweh dahil sa kanyang kahangahangang kabanalan. Ang mga ito'y inilagay niya sa unahan na hukbo at habang daay umaawit, magpasalamat kayo kay Yahweh sapagkat ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Pumili siya ng mga mang-aawit, papunta po sa labanan, papunta po sa digmaan, pero ang unang-una po niyang ipinirepair, mga worshiper sa unahan ng kanilang hukbo, na sumunod sa kanyang instruction na huwag kayong matatakot, manalig kayo kay Yahweh, ang Diyos ang makikipaglaban para sa inyo. Kaya ang ginawa po ni Josaphat, kanya pong pinangunahan sa pagsambat pagpupuri ang bayan ng Diyos. And then verse 22, ng kanilang awitan ay marinig ng mga kaaway. Ginulo sila ni Yahweh, bunga nito, sila ang nagkagulo at tuloy nalupig. At sinalakay nila ang mga Amonita, Moabita, ay ang mga kasama nilang mga taga-Edom, at nilipol nila ang mga ito. Pagkatapos sila ang nagpatayan. Ang mga taga-Juda ay umakyat sa bantayan sa ilang at nagmanman sa mga kaaway. Wala silang nakitang nakatakas. Lahat ay nakahandusay sa lupa. Sila po ay papunta sa mga kaaway. Sila po ay nag-aawitan, nagpupuri, sumisigaw ng papuring awitin. Nakaabot sa pandinig ng mga kaaway ito. Sila po ay naguluang isip at sila po ang nag-away, nagpatayan at naglusuban. At lahat po nung tatlong lahing iyon, mga Amonita, Edomita at mga Moabita, lahat po yun ay ubos at nakahandusay. Dahil sumunod ang bayan ng Diyos sa pangunguna ni King Jehoshaphat sa sinasabi ng Diyos. Huwag kayong matatakot. Huwag kayong mababalisa. Ako ang makikipaglaban para sa inyo. Napakarami nasamsam ni Josaphat at ang kanyang mga kasama. Halos hindi nila madala ang nasamsam nilang kawan, mga kasangkapan, damit, maraming mahalagang bagay. 3 araw nila itong hinakot. Noong ika-4 na araw, nagtipon sila sa isang lambak at nagpuri kay Yahweh. Simula nooy, tinawag na kapatagan ng Bereka ang lugar na iyon. Sa pangunguna ni Josaphat, umuwi na ang lahat ng mga taga-Huda at Jerusalem. Tuwang-tuwa sila dahil sa tagumpay na ipinagkaloob sa kanila ni Yahweh. Dumating sila sa Jerusalem at nagtuloy sa templo, hatid at tumutugtog ng mga alpa, lira at trompeta. Mula noon, ang lahat ng kaharian at bansa ay sinidlan ng takot sa Diyos nang malaman nilang si Yahweh ang katulong ng Israel laban sa mga kaaway nito. Naging tahimik ang buong nasakupan ni Josaphat sapagkat ipinagsanggalang sila ng Diyos. Mga kapatid, araw-araw, meron tayong laban sa buhay. Meron tayong kinakaharap na laban sa buhay. But kapag ang Diyos ang panig sa atin at totoo tayong sumusunod sa Diyos at sa kanyang kalooban, ang Diyos ang makikipaglaban para sa atin. Praise God. Purihin ang Panginoon. Makikita po natin sa 3 example na ito, ang susi ng himala at pagpapala ay laging nasa tapat na buong pusong pagsunod sa nais at kalooban ng Diyos.